Kaya meron pong tatlong kamatayan na dapat maranasan ng isang mananampalataya bago siya magbunga. And that fruit is none other than the Lord Jesus Christ. Okay? Sinasabi yan sa John chapter 12, verse 24. Ang trigo ay kailang mahulog at mamatay. Okay? So, there must be death before there can be fruit. At ating po napag-usapan, merong tatlong kamatayan na dapat mamatay ang isang Kristiyano bago siya lubusan magbunga. Ang unang kamatayan na ating napag-usapan, the first death, kayo po nagne-lecture, what's the first death? Death to the world. Kamatayan sa sanglibutan. Kailan po ito ay magaganap at naganap sa ating mga buhay? Ito po ay naganap nung tayo ay nabautismo sa tubig. Kaya kailangan po tayo ay mabautismo ng tubig. Sabagat dito naganap ang unang kamatayan natin. Kaya mahalaga po na inyong maunawaan, tayo magkakaroon ng orientation sa ating water baptism. Para inyo pong lubusan maunawaan ang ating ginagawa. Kaya ang unang kamatayan ay naganap ito, sinasabi sa Romans 6, nung tayo po ay nilublob sa tubig, namatay. At pinagkatiwala ang ating lumang pagkatao, ang ating unang personalidad, ito ay napakos sa krus kasama ng Mesiyas. This is the end of the world for us. Okay? Kung kayo po ay gumawa ng ganitong hakbang, it means you have died to the world. Ang ibig sabihin, kayo namatay na sa pag-wedding, sa pagsusugal, so, everything. Andiyo ba kayo? Kapag sinasabi ninyong na, gagawin ko kaya ang mga bagay nito, tatiya ako sa wedding, wala akong pera ngayon. It means you have not died, you have not made a decision. You have not died to the world. Okay? Kapag ikaw ay nag-water baptism, nagpabaptize, nagpalublob sa tubig, it means na anumang yung nadadama, may lagnat ka o may sipon, malamig ka o wala. Kung ikaw ay nagpa-water baptism, ikaw ay nagpalublob sa tubig, it means you have died to the world. You have said goodbye to the world. Amen? Hindi ka na magtatanong eh. Kapag patay ng tao, hindi na magtatanong kung kakainin niyan, o siya'y magwe-renting, kung siya'y maninigarilyo, kung siya'y inom ng alak. Hindi na, sapagat siya'y patay na. Wala nang bisa sa kanyang bagay na yon. Amen? Yun ba yung maliwanag? So kapag ikaw ay nandoon, i-renounce mo ang sanglibutan. Kasama ko ang dalang pastor. Ikaw ay lulubog namin ng 1 hour. May oxygen naman tayo, okay? Ay, hindi po. Baka ilang segundo lamang. Pagkatapos kayo po ay ahon sa panibagong buhay ni Jesucristo. Amen? Nandiyan ba kayo? So, paglabas nyo, it means, world, goodbye. Kapag sinabi nyo goodbye, wala nang back trip. Okay? Lahat po nakaunawa magsabi ng amen. So, ang pangalawang kamatayan na ating naranasan, ito po ang pangalawang kamatayan. What's the second death? Death to sin. Kamatayan sa kasalanan. We receive freedom from the control of sin sa pamagitan po ng pangalawang kamatayan. Tayo po tumanggap ng kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan na sa loob natin sa pamagitan po ng pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan ay ito po ay magaganap. Paano po ito nagaganap? Kapag tayo ay nakikipagtulungan sa banal na Espiritu habang kanyang binibigay sa atin ang karunungan at kalakasan na kailangan para buong tagumpay sa kasalanan na ating ginagawa. Yan po sinasabi sa Romans 8:13. Okay? Kung tayo mamumuhay sa Espiritu, kailangan nating patayin ang gawa ng laman na nasa ating mga loob, sa ating puso. Okay, we have to live in the Spirit so that we can mortify. Patayin natin ang gawa ng laman. Ano po mang gawa ng laman? Sa Galatians chapter 3. Ano po mang gawa ng laman? Inggit, pakampi-kampi, pagkukulam. Ano pa? Kailangan siguro magkukulam po kayo nila. At ikaw pa po kayo. Biling ko maglalawi kayo, balawit yung makukulam kayo. At po makukulam. Turo kayo minsan. Okay, yun po ay naganap at magaganap. Ito po ay habang buhay na ating ginagawa ang mga bagay nito.
na araw-araw tayo po ay nakikipagtulungan sa banal na Espiritu at bawat araw tinuturo niya ang mga gawa ng laman na nasa atin na kailangan natin patayin at binibigyan tayo ng karunungan at kalakasan para pagtagumpayan ang mga bagay na ito. Ito po, it is a long process. Pangatlong kamatayan na hindi natin napag-usapan, ito po ang death to self. Self. Ang pangatlong kamatayan, ang kamatayan sa ating mga sarili, ay dadalhin tayo sa lugar kung saan ang layunin ng Diyos ay may tatag sa kalangitan at sa lupa. Ito po ang kamatayan sa sarili. Tayo po ay nagpapasimula ngayon. Ang pagkakaiba po ng kasalanan at sarili, okay? Ngayon po pag-usapan natin, ang pagkakaiba ng kasalanan, ng sin at ang ating self ay pinaliwanag po sa Romans chapter 7, verse 20. Hindi pong buksan ang inyong mga Bible dyan. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng kasalanan at ng ating mga sarili. Romans chapter 7 verse 20. Kung ginagawa ko, sabi ni San Pablo, ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang gumagawa, kundi ang kasalanan nakatira sa akin. Kaya sabi po ni San Pablo, ginagawa ko yung ayaw kong gawin, subat hindi na ako, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nakatira sa atin. Kaya doon po ay ating makikita ang pagkakaiba ng ako, yung sarili, at ng kasalanan. Ginagawa ko yung ayaw kong gawin, pero ayaw kong gawin yon, hindi na ako ang gumagawa, pero yung kasalanan na nasa loob ko ang gumagawa. Yung mga gawa ng laman, yung ating lumang pagkatao. Lahat na nakaunawin magsabi ng amen. Okay. Kaya inyo pong nakita ang pagkakaiba ng ako at ng kasalanan. Pagkatapos po nagawa ng Diyos, nadalhin ang kasalanan sa loob natin sa ilalim po ng kanyang kapangyarihan. Listen, pagkatapos po ng mahabang panahon na unti-unti yung mga kasalanan ng laman, ng kasalanan na tumitira sa atin, ay nailagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Okay. Ito, ang pagkatapos niya pong gagawin, siya po ay kikilos sa ako. Okay? Siya po ay kikilos sa sarili natin. Kaya sinasabi po sa Romans 7, itinuturo sa atin na siya buong pusang loob na nais niyang gawin ang matuwid na gawa ng kautusan. Subalit, hindi niya magawa dahil ang kasalanan ang siyang gumagawa na magtulak sa kanya na gumawa ng kasalanan. Subalit, hindi na ako ang gumagawa noon, kundi ang kasalanan na kumikilos sa akin. Subalit kapag ang Diyos, kapag ang Diyos ay nakikitungo sa ako natin, yung sa sarili natin, hindi ang kasalanan ang kanyang dinidin. Kapag nailagay niya sa ilalim ng kapangyarihan ang sarili natin, yung mga kasalanan natin, ang susunod na kanyang kikilusin o pagtatrabahuin sa ating buhay ay yung sarili. Yung napansin, kasalanan ang sanglibutan, kasalanan, at pinakauli yung ako. Amen? Kaya, ang susunod na kanyang pakikitunguhan ay ang ako. Subalit kapag kumikilos siya sa ating mga individual, yung sarili natin, hindi ang kasalanan ang issue dito, okay? Hindi ang kasalanan kanyang dinidiin. Ang katanungan dito ay patungkol sa ating mahigpit na pagsunod sa Diyos. Okay, the issue here, kapag siya ay makikitungo sa atin, sarili, not sin anymore, not world anymore, but sin, ang kanyang ididin dito, ang malaging question na kanyang itatanong sa atin is about our stern obedience to the Lord our God. Kaya, sina Abraham, kilala po natin mga karakter na ito, si Job, si Joseph. Sinasabi po ng Biblia, sila po ay matutuwid na mga tao, hindi ba? Sila ay mga matutuwid. Subalit, binabasa sila ng Diyos para subukan ang kanilang obedience. Hindi ba? Si Isaac, hiningi ang kanyang buktong na anak ni handog. Si Job, kinuwang lahat. Mahal sa buhay, ari-arian. Si Joseph, bilang kapatid, siya'y binenta. Kaya, sila'y mga matutuwid na mga tao, pero sila'y binaba ng Diyos, sinubukan sa kanilang obedience, sa kanilang pagsunod. Ang Mesiyas mismo ang ating tagapagligtas. Siya po ay nagawang ganap, okay? He was made perfect in obedience. Siya po ay nagawang ganap sa pamagitan ng kanyang pagsunod.
Nandiyan ba kayo? Sin is not the issue here, okay? He was made perfect through obedience. But hindi ang kasalanan ang kanyang tinatalakay dito. Hindi ang kasalanan ang kanyang dinidiin. It is obedience. And he was made perfect through obedience. So, it is the being, ang ating pong pagkatao, our identity, ang ating pong pagkakilanlan. It is our self of the believer. Ang sarili na po ng mananampalataya that must be poured out in complete consecration. Kailangan po ang sarili ng mananampalatayang siyang ibuhos na palabas sa kompletong pagtatalaga sa Diyos. Kaya the third death, ang pangalawang kamatayan nito, the death to self, ay natupad. Ito po ay magaganap sa atin sa pamagitan po ng self-denial, kung paano po ang water baptism, siya ang kasagutan sa sanglibutan, kamatayan sa sanglibutan, at ang pangalawang kamatayan ito ay naganap sa pamagitan po ng we're mortifying the deeds of the flesh, at ang pangatlo naman, ito ay magaganap, ang pangatlong kamatayan, kamatayan sa sarili, kung tayo ay itatanggi natin ang ating mga sarili, and, okay, listen to this, deny yourself at kusang loob gawin ang Mesiyas na absolute Lord of your life. Kaya magaganap ang pangatlong kamatayan nito, ang kamatayan sa sarili, kung tatanggi mo ang iyong sarili. At hindi lang yon, kailangan kusang loob mo tanggapin si Kristo na lubos, hindi 50%, hindi 30% na tanggapin mo si Kristo. It must be 100%. Lubos na Panginoon. Kapag sinabing lubos, we are a bond slave. Tayo ay kanyang utusan. Ano man kanyang gustong ipagawa, iyon ay gagawin natin because He is our Master and He is our absolute Lord. Ang lahat na nakaunawa ay magsabi ng Amen. So, tayo pumamatay sa ating mga sarili. Mga bata po ay magandang illustration sa mga bagay nito. Minsan pa mga matatanda yung mga bata, higit pa sa mga bata. Minsan po, hindi ba, we can give illustration po paano tayo mamatay sa ating mga sarili. Halimbawa, you're driving, at ang mga bata ay, alam mo naman, kahit anong oras yan ang gutom, yun pong bunso ni Kuya Bear, minsan kapag nasa daan sila, nakita niya ang insignia ng McDonald's, yung M, biglang magugutom yon. Kapag hindi mo siya binili ng French fries, Daddy, mawawala ang araw mo. Ibig sabihin magugulong araw mo kung hanggang hindi mo ko bibigyan, ibibili ng French fries. Minsan po mga matatanda at mga binata ay higit pa ang bata. Inihigitan pa ang bata. Yung gusto. Hindi ba? Yun ang self. Meron pong nakausap, isang medyo matagal-tagal ng Kristiyano. Napansin ko na sa kanya pagsishare, masigasig siya sa pagsisigis ng mga talata, puspos siya ng mga talata, at kanyang inahamon ng mga kasama niya na, tignan ninyo, pag-aralan niyo ang aking buhay. Talagang inihaambing niya. Kung merong ginagawang kasalanan, sabihin niyo sa akin, at ako'y handa naman magpawasto. Ako ay ganito, sabi niya. Wala akong kasalanan na ginagawa. Ang aking napansin, matakaw siya sa ako. Nandiyan po kayo. Okay, wala nang kasalanan na ginagawa, pero matakaw siya sa ako. So minsan, the last death na kailangan mamatay sa Kristiyano ay yung ako talaga. Nandiyan po kayo. Kaya, kailangan ng self-denial at lubos na pagtanggap sa ating Panginoon na bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ating pong binanggit sina Abraham, si Joseph, si Job. Ang mga ito ay mga matutuwid na mga tao. Ang mismong Diyos ang nagsalita na sila ay matutuwid na mga tao. It means yung kasalanan nasa kanila ay God is under the control of the Lord. So, sila po ay nasubok patungkol sa kanilang kusang loob na mahalin at paglingkuran ng Diyos kahit di reasonable mga demands or mga bagay ang mga hinihingi sa kanila. Hindi ba? Dito po sinupok ng Diyos na kusang loob na mahalin nila ang Panginoon at paglingkuran ng Panginoon kahit hindi po mga reasonable mga demands na mahinihingi sa kanila. Si Abraham, hihandog ang kanyang anak. Si Job, ano po nangyari? Kinuha ang lahat. Si Joseph, these are unreasonable demands.
Subalit, ang hinihingi ng Diyos sa kanila, but God is after their obedience. So we could mention Jeremiah, Paul, Peter, at iba pa. Nagkaroon po ng maraming mga bunga because they are willing to deny themselves and follow Messiah. Kusang loob po sila na nais nilang itanggi ang kanilang mga sarili sa mga bagay nito at sumunod sa Mesiyas. Siguro sa kasalukuyan, we are saved, tayo po ay ligtas, tumanggap kay Yesu Kristo na ating tagapaginoon, na ating Panginoon, at lumalakad tayo sa kabanalan, we're walking in holiness. Subalit, inihingi pa ng Diyos na sumulong pa tayo, okay? Na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating karapatan, all our rights, at mga pribilehiyo natin, our privileges, bilang mga nilalang ng Diyos at bilang isang tao. Baka itong hinihingi pa ng Diyos sa atin. Kailangan po natin panatilihin ang di nagbabagong pananampalataya hanggang kamatayan. Are you still with me? Okay? Itong hinihingi ng Diyos sa atin, na panatilihin ang di nagbabagong pananampalataya hanggang kamatayan, sapagkat po bakit? Magiging imposible na maging mananagumpay or overcomers, maliban tayo po ay kusang loob na huwag mahalin ang ating mga buhay hanggang kamatayan. Kaya sinasabi po sa Romans 12 lagi, they have overcame Satan because they have not loved their lives until death. Kaya hanggang yan ay wala sa inyong katangian na huwag mahalin ang ating buhay hanggang kamatayan, we will never be an overcomer. Hindi tayo pwede maging mananagumpay. Sabagat ang mga mananagumpay shall inherit all things. Sila ang mga nagpupunyagi, hindi sila mananatiling ligtas lamang. Sila po ay magpupunyagi gaya ng ating pinag-aaralan, the rest of God na ating patuloy na pinag-aaralan sa Sunday School. Ang lahat po nakaunaw ay magsabi ng Amen. Kayo ba ay nandyan ang determinasyon? Ano man nadadaman nyo, malagnat man kayo, hindi, that you will love your lives or you will not love your lives until death? Nandiyan po kayo? Alam po ninyo sa kasalukuyan, ano po ang buwan natin ngayon? Hunyo, di ba? June. Ano po ang buwan bago ang June? May. Alam ba, kayo ba nagbabasa ng current events? Alam ba ninyo, sa Sudan, sa South Africa, this May, this March, this 1994, black Muslim crucifying black Christians. Ito po ay kasalukuyan na balita. Someday, in the day of tribulation, are you willing, in the days na meron pong vision, si Basilicus Link, isang trusted prophet of our century. In his vision, in her vision, nakita po niya maraming mga Kristiyano, ang mga mahal natin sa buhay, they will force themselves, ang mga army ni Antichrist and of the world, they will force your loved ones out of your house. Some will be killed in front of you. Are you prepared for that? It is not easy, but God will pull us through if we are living right now to the fullest para sa Kanya. Sa Sunday School po natin, sinabi po ni Pastor Meng sa akin, sa 6 na taon na bata ata, nag-aatin sa Sunday School, pinag-aaralan po ang sequence of events. Napakatapos ng latter rain, the Great Tribulation, Matthew 24. At tinanong ang bata, are you ready to face tribulation? Ang kapigatian? Are you willing to die? Hindi nagdalawang isip ang bata. Oo, sabi niya, meron naman first resurrection. Amen? Ang mga matatanda kaya, meron naman rapture. Hindi mangyayari yan. Naiwan ka. God is not impressed with our 20th century notions of whether or not He is treating us fairly. Hindi po siya interesado doon. We must deny ourselves, okay? Dapat natin tingnan ang ating mga sarili, take up our cross, and follow Messiah wherever and whenever He may live. Amen? Kailangan po natin pasanin ang ating mga cross, tangin natin mga sarili, sumunod sa Kanya. Saan man, at anumang gusto niyang oras na tayong dalhin niya, saan man lugar na Kanya nais na dalhin tayo. Amen? So, we sometimes must go places that are not of our choosing.
tayo po ay pupunta sa mga lugar na hindi natin pinili, to do the things that are unpleasant, gagawin pa mga bagay na hindi kasiyasiya, or to do so without complaining against God or people. Gawin ang mga bagay nito na hindi tayo nagreklamo sa Diyos o sa mga tao. Ang lahat mo nakaunawa magsabi ng Amen. Maraming mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin na hindi kasaysayan. Kaya minsan sa ating mga pananamit, sana po sa ating mga kababayan dito, hindi kayo maagos sa agos ng sanglibutan. Amen? Walang miniskirt. Walang tight-tight. Nandiyan ba kayo? Kaya kayo nag-water baptism eh. You have died to the world. O kaya, we may be called on to suffer the loss of all things. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Baka tayo tinawag ng Diyos na magtiis, na mawala ang lahat ng mga bagay. Baka ako dito tinawag ng Panginoon. Nagnanais ako ganito na sana ay maging ganito, kahit na paano makaroon ng decent life. I want to live like the others minsan, they have so much na nakakabilis lang ganito para sa mga anak. Baka ako'y tinawag ng Diyos na magtiis ng alos ilan sa atin o marami sa atin na mawala mga bagay nito. Tayo nagiging kontento lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. But He will supply all our needs. We are to love not our life. Yun po ang susi. Huwag natin mahalin ang ating buhay para tayo mamatay sa ating mga sarili. Tandaan po ninyo, hindi po natin pinag-usapan dito ang pagbubuhos ng ating mga kasalanan. Ang ating pong tinutukoy ay ang ating pagbubuhos ng ating mga buhay. Pouring out our life, all that we are and hope to be. Hindi po nadinig yun? Kaya mga kaibigan, we present our body as a living sacrifice. You present. Ialay mo ang iyong buhay na isang sakripisyo, isang handog. You present it. Don't crave it. Huwag mong itago yung isang sarili. You present it. God cannot accept it until you present it. Amen? Nandiyan po kayo? So, ating pong ialay ang ating mga buhay, isang sakripisyong handog sa Diyos. Ating ialay sa altar ng kung saan sinusunog ang mga handog. Pagkatapos huwag pagmasdan ang ating pong mga minamahal, ang ating mga ambisyon na tumaas sa Diyos sa apoy bilang matamis na samyo sa ating manilikha. Can we offer less? Meron pa ba tayong magbibigay kaysa ating buhay? We drink the cup of death to self. Ating pong iniinom ang kopa na kamatay sa sarili at ating bubuhos ang ating buhay sa harapan ng Diyos bilang isang handog. Can you do that? Messiah becomes Lord of our life. Ang Mesiyas ay magiging Panginoon ng ating buhay. Lord in truth, Lord in fact, Lord in reality. Yan pong dapat. Siya magiging Panginoon ng ating mga buhay. Panginoon sa katotohanan, Panginoon sa katunayan, Panginoon sa tunay na buhay. The will of God is ground into our will as the holy incense of the tabernacle was compounded until the two wills are indistinguishable. Ito po kailangan mangyari sa atin. Ang kalooban ng Diyos at ang ating kalooban ay pinaghalo at ito ay dinurog. Katulad ng banal na insenso ng tabernakulo ng kapisanan. Ito ay dinurog hanggang ang dalawang kalooban. Okay? Ay hindi mo na malalaman ang pagkakaiba. Kapag ito ay naganap, ang insenso ay handa na para ibuhos para masunog sa apoy ng Diyos. Kapag ito'y naamoy ng Diyos, ang pabangong iyon, siya ay napagpapala. Amen? Ang gagawin ng Diyos, kapag ito'y kanyang naamoy, ang kanyang pag-ibig at pagpapala ay aagos mula sa kanyang trono. At ang resulta nito ay fullness of fruitfulness. Ito po ay kapuspusan ng pagiging mabunga natin, dominion, pamamahala at pagpapala. As we remain in Messiah, habang po tayo nananatili sa Mesiyas, tayo nagiging masunurin sa Kanya sa lahat ng mga bagay. The fruit being created in us, ang bunga na nalilikha sa atin walang iba kundi si Kristo, it will touch other people in other lives. Ihipuin ang ibang mga buhay at ibang mga tao.
At ang resulta nito, that they too experience the transformation. Na sila mismo rin ay makakaranas ng pagbabagong ito. Messiah is forming them. Ang Mesiyas ay napoporma sa kanila. They are healed and released. Sila po ay pinagagaling at sila ay pinalalaya. It is the will of God that each Christian bear much fruit. Kalooban po ng Diyos ng bawat Kristiyano ay magbunga. Magbunga na masagana, lumabas ang masaganang larawan at kawangis ng Diyos. That is the fruit na kanyang inahanap sa atin. Ang lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Let's open our Bible in Isaiah chapter 26. Kagad po, buksan natin ang ating mga Biblia, Isaiah, Kapitulo 27, talatang 6. Alam mo sinasad, darating ang araw na mag-ugat ang lahi ni Jacob. Okay? Magsusupling ang Israel at mamumulaklak. Amen. Magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Mapupuno ang buong daigdig. Sino po yun? Ang kalwalatian of Jacob to take root. Israel, the true Israel of God, which is the church, ang iglesia, shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. Amen? With fruit. So, these are the 3 deaths na kailangang maranasan ng bawat isa sa atin para maporma si Kristo. Ang susunod, after the cup, ano po yung pangalamuti? Ano? The fruit, okay? The fruit. The seed, okay? Ang binhi, which is Messiah. It is singular in number. Listen, the seed, ang binhe, ang Mesiyas, ito po ay isahan sa bilang. It is not plural. Ito po ay isahan ang bilang. Subat nangako po ang Diyos kay Abraham na ang binhing ito ay magiging marami katulad po ng bilang ng mga bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan. Ito po ang pangako ng Diyos. Ang binhing ito na singular, na isa ng bilang, ay magiging marami katulad ng mga kalangitan o mga bituin sa kalangitan. Ang isang binhi, the singular seed, ay magiging malaki ang bilang nito. Dahil merong lang isang bunga, listen, dahil merong lang isang bunga na katanggap-tanggap sa Diyos. At ito ay walang iba, who's the fruit? Messiah. At ipinasya ng Diyos na ang Mesiyas ay kanyang pararamihin sa loob at sa pamagitan ng membro ng katawan ng Mesiyas. Okay? He is the head and we are the body. At kanyang pararamihin ang binhi through His body. Ang lahat po na kaunawin magsabi ng Amen. Okay, the divine fiat has gone forth. Ang banal na utos ay lumabas na ang Mesiyas ay maporma sa iglesia. Isaiah chapter 61, verse 11. Walang po ang ating panahon. Okay, ang ating pong pakikipag-isang dibdib sa Mesiyas. Listen, ang ating pong pakikipag-isang dibdib sa Mesiyas, sino pong kinakasal ngayon sa Mesiyas? Sino pong kinakasal sa Mesiyas o sa iglesia o sa kanilang trabaho? Tanging Diyos ang nakakalam. Ang ibang mga Kristiyano ay kinakasal kanilang mga pastor. Ang pastor ang sinasamba. Okay? Pero yung mga pinili ng Diyos, ang tunay na Israel, sila ay kinakasal sa Mesiyas. Ang ating pong pakikipag-isang dibdib sa Mesiyas ay tinalaga para magbunga. Okay? Magbunga. Sa ilang po mga Kristiyano, matagal na panahon ang lilipas bago yung mga ninanasang bunga ay makita sa kanilang mga buhay. Medyo matagal na panahon. Okay? Dahil po sa kaisipan ng Diyos, ang nais ilabas na bunga sa kanila ay special sa quality and quantity. Baka itong dahilan. Ang kasulatan po, merong siyang masasabi na maraming mga bagay patungkol po sa pagiging baog, barren, and fruitfulness. Kung inyo pong pinag-aralan, ito pinag-aralan natin ng barrenness. Marami itong masasabi ang Biblia patungkol po sa pagiging baog at pagiging mabunga. Okay. Sino po si Sarah? Ina ni Isaac, asawa ni Abraham.
Si Rachel, si Rachel, asawa ni Jacob, isa sa mga asawa ni Jacob. Si Ana, ina ni Propeta Samuel. Si Elizabeth, ina ni Juan Bautista. Ang mga babaeng ito ay mga baog. Imagine, ang mga babaeng ito ay mga baog, barren na mga babae. Subalit noong ang kanila pong mga pagnasa ay dumating, ito ay naging puno ng buhay. It was a tree of life. Ang ilang po mga Kristiyano, sila po'y ginamit ng Diyos alos pagkatapos ng kanilang mga conversion, okay? Ang mga iba naman ay mahal nilang Diyos, katulad ng mga taong ito, subalit ang ginagawa ng Diyos ay makikituwang Diyos sa kanila sa pamagitan po ng mga delays, sa pamagitan po ng pag-aantala. Gaya po ng kanyang ginawa kay Sarah, with Hannah, with Elizabeth, hindi ba? Naantala sila. Si Sarah po sinanganak when she was 75 years old. Imagine, kaya sinasabi po sa Acts 15 verse 18, known unto God are all His works from the beginning of the world. Okay? Kaya lalo na kapag marami o meron pong isang mayaman na bunga ang ipoporma, isa rin mahabang kamatayan ang kakailanganin. Nandiyan po kayo? So, ang karanasan ni na po Abraham at Sarah, sino po nakakalam ng karanasan ni Abraham at Sarah? Halos po maraming mga Kristiyano ay kilala at alam natin ang karanasan ni Abraham, hindi ba? At ni Sarah. Alam ba natin? Kaya ba nagbabasa ng mga Bible ninyo o yung mga comics? Nandiyan ba kayo? Okay. Ako po ay umaasa, alam natin ang karanasan ni Sarah at ni Abraham. Nais nila magkaroon ng anak at nangako naman ang Diyos sa kanila sila'y bibigyan ng anak. Subalit ang paghihintay sa Diyos, more than 20 years, ay napatunayan po na mas mahirap at hindi po nila mabata. Sinabi ng Diyos sa kanila, when she was 75 years old, you will have a son. Okay? Naghintay sila, pero hindi sila makapaghintay. Ano pong ginawa nila? Ang kamatayan na hiningi ng Diyos sa kanila ay matagal. Kaya ang kanila pong ginawa yan, tinangkan ni Abraham at ni Sarah na ilabas o isilang ang bunga sa pamagitan ng makatawong karunungan at ang naging resulta ng maraming kalituan at labanan. Kaya pong tinangka nila na ilabas yung bungang yun na pinangako ng Diyos sa pamagitan po ng makatawong karunungan ay naging resulta sa kalituan na gayang ginawa ng marami sa atin, hindi ba? Potang ginawa tayo, at itang gawa mga nini potang failure, umuna tayo sisyan, Lord. Pangadwa, rin kaya katamong pastor. Pangatlo, rin kaya katamong pengari. Pangapat, iratam kita. Pangapulong-pulo, misa rin sarili tayo tayo pabrisisyan. At ikaw mabugin. Ikaw pumayli. Ikaw pumayli. Okay mo po. Walang ikailan mo kailan ni sarili ko. At ikaw mabugin. Kesa ang pinangakong bunga, ang isilang, ang isinilang ay isang wild man. Ayon, pagtangka ng laman. Ang isinilang isang mabangis na tao. Basahin niyo po sa Genesis chapter 16 verse 12, sinasabing, as nung bundok sa gitna ng mga tao, ang isinilang si Ishmael. Ano bang ginawa ni Sarah? Nung matagal ng panahon, hindi siya nanganganak, anong ginawa niya? Ibinigay ang kanyang katulong kay Abraham. Hindi ba? Yun ang kanyang ginawa. Kaya tayo ay magsisilang ng wild man, mabangis na tao, kapag ating tinangka na ilabas ang bunga, hiwalay sa pananatili sa Mesyas. Tunay po si Abraham at si Sarah ay nasubok sa pamagitan po ng pag-aantala sa ipinangako ng Diyos na sila ay makaroon ng anak. Subalit noong nagkaroon ng katuparan, ang pangako, ang kaloob ng Diyos ay napakadakila, higit pa doon sa kalwalatian at bilang na pwede lang isipin at imagine ni Abraham at ni Sarah. Si Abraham ay naging ama ng ating lahat, hindi ba? He became the father of us all. Siya ay naging ama ng ating lahat. Si Sarah naman ay siya naging pong recipient ng pangakong ito. Siyang tumanggap sa mga pangakong ito. Kaya sinasabi po sa Psalms 113, verse 9, He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of her children.
Praise ye the Lord. Amen? Hallelujah. Ang babaeng baog ay pinagpapala niya, pinapag-anak para lumigaya, purihin natin ang Diyos. Minsan po, sila na naghihintay sa Panginoon. Listen, kayo po na naghihintay sa Diyos. Okay? Minsan sila na naghihintay sa Panginoon, sila po ay pinuputol sa kanila ang bawat oportunidad para magbunga. Ganito pong naranasan ng marami sa ilan sa inyo. Pinuputol sila ng Diyos para magbunga. Na oportunidad para magbunga. Dahil baka sila'y nasa bilang para magbunga ng masagana. Okay? Yan po sinasabi niya sa Isaiah chapter 54. Open your Bible. Isaiah 54 verse 1. Baka kayo nasa bilang na kayo ay tinalagang magbunga ng marami. Kaya sinasabi sa Isaiah 54 verse 1, ikaw ay umawit, o babaeng baog, tinig mo itaas. O ikaw na hindi nakararanas ng hirap ng panganganak, ang magiging supling mo'y higit na marami kesa may asawa. Amen? Kaya baka itong plan ng Diyos sa atin, mga kaibigan at mga magulang. Hallelujah. So, it is the Lord's will that each Christian bear fruit, na sila po ay magbunga. Ano itong bungang ito? Ano po itong bungang ito? Ano po itong bungang ito? Katanyagan ba? Kayamanan ba? Ano itong bungang ito? It is the substance and the nature of Messiah. Ito pong laman at dugo, ang kalikasan ng Mesiyas mismo. Lahat po na nakaunawa ay magsabi ng Amen. Amen? Ang ilan po mga Kristiyano ay kaagad na pinagpapala. Ang iba ay hindi ganito kabilis or obviously. Subalit ang hinahanap ng Diyos ay perpektong katapatan and obedience, pagsunod. Pagkatapos po, ang pagbubunga ay tiyak, gaya po ng salita ng Diyos. Kaya ang hinahanap ng Diyos, perfect faithfulness and obedience, at kasunod na yung pagbubunga. Ang bunga ay magiging perfect sa quality and in numbers. At lahat mo nang nakaunaw ay magsabi ng Amen. So the cup, when we die, we shall bear fruit, which is the Lord Jesus Christ. Then after the fruit, ay ang bulaklak. Okay. We have discussed the cup. Ating tinalakay ang kopa, ang prutas. At ang pangatlong palamuti ay ang ilawang ginto. Ng ilawang ginto ay ang bulaklak. The flower is thought to have resembled the lily. Okay, ang bulaklak ito ang kabanalan o kagandahan ng babae ng pakakasalan ng Mesiyas. Amen. Amen? Ang bulaklak po ay na nasa atin ngayon, ito ang kagandahan ng babae na pakakasalan ng Mesiyas. Amen? Hallelujah. Kagandahan ng babae na pakakasalan ng Mesiyas. Ito ang kagandahan ng Mesiyas mismo. Hindi po yung sariling kagandahan natin na pilit natin lalagyan ng makeup, red, white, and blue, violet, gray, and black. Okay? Hindi yung kagandahan hinahanap, kundi yung kagandahan mismo ng Mesiyas. It is the image and the likeness of Messiah. Ito pong larawan at kawangis ng Mesiyas. Ang bulaklak inugnay po kasama ng ilawang ginto. Ang bulaklak po ay inugnay kasama ng ilawang ginto. Sapagat po ang ilawang ginto ay very attractive. Attractive, hindi ba? Mapag-agit po ito. Kasi ito'y puno ng palamuti. Ang kandelerong ginto, siya ay puno ng mga palamuti. It was an article of great beauty. Ang kagamitan pong ito ay puno ng kagandahan. Atin po napag-unawa mula sa Revelation chapter 20 o chapter 1 verse 20 na ang kandelerong ginto ay kumakatawan sa iglesia ng Mesiyas. Did you hear that? Na ang kandelerong ginto ay kumakatawan sa iglesia ng Mesiyas. The lampstand, it is the body of Messiah, ang katawan ng Mesiyas, the wife of the Lamb, the light of the world. Ang katawan ang siyang ilaw ng sanglibutan. Ang banal na Espiritu ang siyang inatasan na gawing ganap or perfecting the beauty of the bride of the Lamb. Okay? Siyang inatasan na gawing ganap ang kagandahan ng babaeng pakakasalan ng kordero. To this end, okay, sumabra na, to this end, He, the Holy Spirit, has given the gifts of anointing. Okay? Is sa chapter 12 ng 1 Corinthians and 14. Amang ito ay ang buhay ng Mesiyas. Binigay ng banal na Espiritu sa layunin
naganapin ang babae na pakakasalan ng kordero. Are you still here? Okay, tatapusin na po natin to. Ang awit po ni Solomon, inilalarawan ang kagandahan ng Mesyas. Kung niyo pong babasahin, ang awit ni Solomon, inilalarawan ang kagandahan ng Mesyas at ang kagandahan ng babaeng pakakasalan ng kordero. At ang kagandahan po ng babaeng pakakasalan ng kordero ay ang kagandahan mismo ng Mesyas. At ito ay inilalarawan sa Song of Solomon. Buksan po ninyo sa Song of Solomon chapter 5 verse 10. Sana po sa putong ito ay umatras po kayo ng konti. Ito po ang Song of Solomon, Book of Isaiah, and before the Book of Isaiah ay ang Song of Solomon. Ang aking pong ang ma-inspire dito ay mga nagliligawan at si Pastor Edgar dahil nagliligaw pa. Amen? Nandiyan po kayo. Song of Solomon, chapter 5, verse 10, sinasabi, "My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000." Sarap pong pakinggan, no? Nandiyan po kayo. Kaya dito po ating makikita ang kagandahan ng Mesyas at ng kagandahan ng babae na pakakasalan ng kordero. My beloved. Ang gandang pakinggan. Hindi, ikaw na aking kabusitan. Nandiyan ba kayo? My beloved is white and ruddy. Ang irog ko ay makisig, bagong gupit lagi. Matipuno ang katawan. Sa 1,000 ay siya lang ang may gayong katangian. Sino po siya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan ba kayo nagliligawan sa Kanya? O puro reklamo ang dinadala nyo? O irog ko, sagutin mo naman ako ng 1,000,000 para naman ako ay makadrive ng ganito. Sa paglalarawan po sa bride, tignan po natin Song of Solomon chapter 2 verse 2. Ang lalaki, sinabi niya, "Katulad mo isang liryo sa gitna ng kasukalan." Ano po sinasabi ng mga lalaki ngayon? Katulad mo isang, hindi ko na masabi, sa gitna ng kasukalan, namumukod ka sa lahat, bukod tanging aking hirang. Ang sarap. Ganyan ba ang inyong pagliligawan sa Diyos? Chapter 4, verse 7. Chapter 4, verse 7. Ito mong sabi ng lalaki sa kanyang babaeng pakakasalan, hindi ba? Kay ganda mo, aking sinta. Tumanda ka na, wala ka ng svelte looking. Kay ganda mo, aking mahal, wala akong maipintas sa taglay mong kagandahan. Nandiyan ba ba kayo? Nandiyan sa Bible po ito, no? Aking mahal, aking sinta, ang puso ko ay nabihag nung una kitang magmasdan. Ngayon matagal-tagal na, wala ka ng makeup, wala ka ng kilay. Ang puso ko ay wala na, hindi mo na mabihag. Pero alam niyo po na, ito pong sigaw ng mga nag-ibig. Sana ganito po ang ating pagliligawan. Ito pong paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang babaeng pakakasalan. Amen? There's many such passages in the Song of Solomon. Napakarami. Ngayon po, ang iglesia, ang ating pakinggan. Ang iglesia po ay okupado sa abilidad. Okay? Ngayon, ang iglesia po ay okupado sa abilidad na magawa ng babaeng pakakasalan. Okay? Okupado sa mga gifts. At ito po nga napapansin ngayon, sa kapasidad na magsilang ng mga bata. Dito po okupado ngayon ang iglesia. Paramihan magsilang, okay? Soul winning. Wala pong masama dyan. Okay? Diyan sila okupado. At kung paano yung mga gifts, ngayon po nadidinig ko sa mga ibang mga iglesia, nagnanakaw ng mga manggagawa. Ay, okay, nandito na siya, nakuha na natin siya, yung kanilang mga baka. Ayun. Nakuha na natin. Mga iglesia na, sinasabi. Nakuha natin. Yung kanilang nagbabaka. Ito po ang iglesia. Dito sila okupado. Alam po ninyo, anong sigaw ng Mesyas? Messiah is greatly concerned with the beauty of His bride. Amen?
Ang Mesiyas po talaga, ang laman ng kanyang puso ay ang kagandahan ng kanyang babaeng pakakasalan. Ang kagandahan iyon ay ang kanyang sariling wangis, ang kanyang sariling kagandahan, ang kanyang nais makita sa bawat isa sa atin. Hindi yung talent mo, pakakasalan kita dahil sa iyong talento. No! Hindi ba? Kaya sinasabi sa Psalm 45 verse 11, so shall the king greatly desire thy beauty. For he is thy Lord, and worship thou him. Amen? So shall the king greatly desire thy beauty. Ang taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigan. Itong kanyang ninanais ang kagandahan mo. Siya yung Panginoon at sambahin mo siya. Ang Mesiyas ay maganda sa paningin ng Diyos, Ama. Listen, ang Mesiyas ay maganda sa paningin ng Diyos, Ama. Ang Mesiyas ay ang larawan, the image of God. Kaya ang Mesiyas, nakikita ng Diyos ang kapahiyagan or the expression ng kanyang sarili, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kadakilan, His majesty, ang kanyang kahabagan, ang kanyang katapatan. In the bride, sa babaeng pakakasal ng ating Panginoong Jesucristo, nalilika ang maliwanag na larawan ng Mesiyas mismo. His divine attributes, ang kanyang mga banal na katangian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kadakilan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang katapatan. The bride ay ang maliwanag na ekspresyon ng Mesiyas mismo, kung paano ang Mesiyas ay maliwanag na ekspresyon ng makapangyarihang Diyos. We do not see the beauty being created in us because we do not see with divine eyes. Hindi natin po nakikita ang kagandahan na nilikha sa loob ninyo. Dahil hindi po tayo nakakakita na may banal na mata. Ang salita ng Diyos sinasabi sa atin na ang Mesiyas ay ravish, na ang Mesiyas po ay nabighani sa kagandahan ng kanyang babaeng pakakasalan. Amen? Ito po sinasabi ng kasulatan. Siyang katapusan ng trabaho ng Diyos, ang resulta ng libong-libong mga taon ng paghihirap ng Diyos. Many thousands of years in the making the hands of God. She is the choice one. Amen. The only one of her mother. Amen. Kaya ang Mesiyas, siya mismo ang katapusan ng lahat ng ating ninanasa. Siya ba? Siya ba ang katapusan ng lahat ng ating mga ninanasa? Meron po mga Kristiyano ngayon, deeper revelation. Marami pa mga ganito na ninanasa. Minsan po lumalampas pa sa pagnanasa nila sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, kumakalat ngayon mga ganito. Ang Banal na Espiritu ay lumilika ng babaeng pakakasalan ng Mesiyas na ang Mesiyas ay magagalak sa Kanya. Kaya dapat tayong magalak sa Mesiyas. Kaya ba nagagalak sa Mesiyas? O nagrereklamo? Let us be joyful sa Mesiyas. He is our Lord. Let us worship Him. Kung tayo pa magiging buong okupado sa Mesiyas, namumuhay sa pakikipag-isa sa Kanya, ang resulta ay ang banal na bunga. Okay, ako'y magtatapos na. Divine fruit, ito magiging resulta. Banal na bunga, the children in the image of Messiah. Magiging anak tayo na nasa wangis ng Mesiyas. Who will fill the universe, with the glory of God. Amen? Napupunuin niya ang buong sansinakop ng kalwalhati ng Diyos. This is the eternal purpose of God, towards which all of the creation is moving. Ito pang walang hanggang panukalan ng Diyos. Dito patungo ang lahat ng nilikha. Hallelujah, kung sana makuha niyo katotohanan na yan. So, the cup, ang kopa, the fruits, ang bunga, the flower. Here is the true Christian life. Amen? Ito po ang totoong at tunay na Kristiyanong buhay. We receive Messiah. Tinanggap natin ang Mesiyas. The fruits, ang bunga. Because someone was willing to pour out of death. Sapagat po merong isang tao, merong isang Kristiyano na kusang loob na kanyang ibuhos ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan. And that is the cup. At habang ang Mesiyas ay lumalago sa atin, sa ilalim ng pamamahala ng Banal na Espiritu, the beauty of the Lord is wrought in us. Ang ganda ng Mesiyas
ay nalilikha sa atin, and that is the flower, ang bulaklak. Ang katanungan, mga kaibigan, mga magulang, mga kapwa manggagawa, is the fruit Messiah being formed in you? Ang bunga bang ito, ang Mesiyas, ay napoporma sa loob ninyo? Is the beauty of the Lord coming forth in your life? Ang kagandahan ba ng ating Panginoong Jesucristo ay nakikita ba sa ating mga buhay? Do not be astonished. Huwag po kayong magtaka kapag ang Diyos ay bababa para amuyin ang pabango na umaagos mula sa inyong buong pagtatalaga ng inyong buhay sa Kanya. Isang pagtatalaga na kailangan dumaan na maapoy na pagsubok. Kaya nga aking bilin, mga kaibigan at mga magulang, trust Messiah. Even you don't understand the things that are going in your life. Lord, magtiwala kayo sa Kanya. Hindi ko naunawaan, but I still trust you. Amen? Kaya, ang inheritance ang ating mamanayin, ito ang pagiging mabunga, fruitfulness, pamamahala, dominion, na ating ninanasa, ay posible lamang habang ikaw ay kusang loob na maging kopa. Okay? Maging kopa. Naibuhos mo ang kopa ng iyong buhay. Ang kopa na ilabas ang kasanglibutan, ang kasalanan, ang sarili, para ang kopa na walang laman, ang kopang ito ang ibubuhos sa ating kopa ay ang Mesiyas, ang buhay na muling bumuhay sa Kanya. Okay? So, ang magbubuhos nito ay ang ating Panginoong Yesus, ang mataas na sacerdote ng Diyos na Kanyang ibubuhos sa apoy ng altar ng insenso. Amen? Kapag yan ang Kanyang binuhos ang ating buhay, at ang amoy na yan na itataas at magiging matamis na samyo, then God will be pleased. Then the Lord God of heaven, He will stand on His throne. Then from the throne ay aagos ang pagpapala, dominion, and fruitfulness. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos. Kaya po lang natin manalangin.